Hi everyone! Welcome back to another vlog. Isa na namang loan app yung pag-uusapan natin today. Yung loan app na to ay si MyPera guys. Yung green, yung under sa kay Lucky Shell Fintech Lending Incorporated. Pwede daw siyang magpahiram ng up to 100,000 pesos. Kahit na-rehistrado po siya sa SEC, wag muna kayong mag-download ng app na to. Panoorin niyo muna yung mga screenshots na i-share ko sa inyo para malaman nyo kung talaga bang okay siya sa inyo. Hello everyone! Welcome back to my channel. It's Ate Red here and today pag-uusapan natin tong si MyPera na online loan platform. Lagi ko siya nakikita actually sa social media guys. At yung selling point pa niya is nagpapahiram daw siya ng up to 100,000 pesos. Rehistrado po siya sa SEC guys. Ito po yung kanyang registration number. Before tayo magpatuloy, this video is not sponsored. It's based on my personal experience. Actually dati ko na to guys nasilip. It's been months now. So tingnan ko kung mas okay ba siya ngayon or bakit andito pa rin to, di ba? Sabi niya, rehistrado siya. But guys, reminder, rehistrado does not always mean that it is right for you. Nako guys, namimili siya ng cellphone. At first, tinry ko siya dito. But ayaw mag-proceed sa selfie na parang yun. Tinry ko sa isa kong cellphone at na-confirm ko. Baka magtaka ka, nagbigay ka na ng maraming information, hindi ka pala makapag-proceed. Is it really worth giving your personal information? Ano ba yung mga IDs na hinihingi ng loan app na to? Yung loan app na to guys ay tumatanggap ng pwedeng UMID, pwedeng TIN, SSS, passport, driver's license, voter's ID, postal ID, PhilHealth ID, national ID, and PRC. Good luck sa inyo. Pwede ka mag-request na mag-delete. Kaya yun nga guys, din-download ko siya ulit. Diba? May 4.7 stars pa siya. But huwag kayo maniwala dyan. Take it with a grain of salt. Lumabas na meron na daw 1 million users yung app na to. Loan up to 100,000 pesos. And then, your security is our priority. Lower interest rates daw. Weh. Smooth process, journey for borrowing. Eh, hindi naman naging smooth yung experience ko sa cellphone na to. Ano ba yan? Sana maging fair sila to everyone. Full range of channels for repaying. Ayun. So, yun nga, pinagmamalaki niyang license daw siya. Fine. Pwede dito kung 18 above. Hihingi po siya ng phone number mo. And then, i-click mo yung next step. And then, magpapadala po siya ng code. Pagkatapos mo magpadala ng code, lalabas ulit to at i-click mo yung borrow immediately kung gusto mo magpatuloy. Bibigyan mo siya ng mga permission such as yung mga application mo, yung mga ganon. I'm sure you're all familiar with that already. Note as mentioned kanina na kung ayaw mo na sa app na to, basta wala kang utang, pwede ka namang mag-request na ipa-cancel or ipa-delete yung account mo. And then, you can register again with the same phone 15 days after deleting this account. Pagkatapos mo ibigay yung phone number mo, pagkatapos mong magbigay ng OTP, then ito po yung mga overview ng application process niya. Of course, hihingi po siya ng personal information, emergency contacts, job information, and identity verification. Ito yung part kung saan hihingin niyo yung mga ID na yung ID mo, picture ng ID mo, selfie mo, na kung depende sa cellphone model mo, baka hindi ka makapag-proceed. Sa personal information, hihingi niyo yung address, ano ka nakatagal nakatira sa address na yan, yung marital status mo, education, religion, and your email. Also, hihingi po siya ng Facebook at may asterisk po, which means hindi mo yan pwedeng skip, hindi po yan optional. So, pagkatapos ng page niyan, i-click mo yung submit at saka ka mapupunta doon sa contacts. 2 contacts lang pero dapat pipiliin mo siya from your phone book. And then after that, i-click mo lang yung submit at doon, hihingi niya na yung work information about your work bale. For example, your industry mo, your company name, hindi po yan optional, kailangan mo yung ibigay. Pero at least yung phone number ng company mo is optional. And then, payday. Magkano yung monthly income mo, and then how long ka na nagtatrabaho sa company na yan. Finally, dun na sa identity verification kung saan pinahirapan niya na ako guys. First, hihingi yung gender mo, which is expected. Then, your first, middle, and your last name. Your first and your last name, meron po siya asterisk, so you need to provide that. Yung middle name is optional. Next is yung ID information. Once again po guys, yung mga IDs na tinatanggap niya is UMID, TIN, SSS, passport, driver's license, voter's ID, postal ID, PhilHealth, national ID, and PRC. Dito na yung pahirapan portion. Nakapag-picture ako ng ID ko ha. Sa phone na to, yung only option mo
is pipicturean mo siya with the camera of this phone. May topak tong system nila ha. Yung behavior ng system niya will depend on the phone that you use. So ilalagay mo yung ID number, 2 beses mo yun ilalagay, pero dito yung mahirap, yung face recognition. Mayroon pa siyang mga instructions there that dapat bright yung light, no shaking, no mask, and natural look ng filter, yung gano'n. So, nung pinindot yung facial recognition sa cellphone na to guys, walang nangyari. Ba't gano'n? Wala akong choice kundi subukan siya dito sa kabilang cellphone. Dito ko natapos yung application. Nung dinownload ko siya dito sa kabilang cellphone, ito na yung mga kasunod na nangyari. Part na nagko-collect na siya ng picture of ID mo, may dalawa kang option. To take a photo with your phone's camera or pwede mong kunin sa album mo or di ba may topak yung system niya? Bakit dito hindi mo pwede kunin sa album? Bakit kailangan picture lang? Actual picture. Pero dito sa kabila, pwede mo siyang kunin from your phone book. Di ba napaka-unfair pag ganun? So dito, sa kabilang cellphone guys, doon na ako nakapag-selfie. Di ba ang daya? So pagkatapos ko mag-selfie, humingi po siya receiving or disbursement account, pwedeng GCash, Maya, GrabPay, and meron ring bank. Based on experience, mas maganda na wag mong ibigay yung bank mo. And then pagkatapos mo ibigay yung GCash mo, ayan na, the loan amount is being evaluated. Offer sa akin is 2,600. Lumalabas yung 100,000 on the right side, but hindi mo yan pwedeng i-click. 2,600 lang yung initial offer. Siyempre, huwag ka mag-expect na pwede ka mag-loan agad ng 100,000 kung kaka-register mo pa lang. Manage your expectations, guys, pag gumagamit kayo ng loan apps because yung system pa rin yan yung mag-i-evaluate sa'yo kung magkano yung pwede niyang ipahiram based on the information that you provide. So, 600 yung pinakamababa, yung pinakamataas na pwede niyang ipaloan sa akin is 2,600. Huwag munang i-click yung borrow immediately. Kasi i-click niyo yun yung funds received. And dun mo malalaman yung kanyang service fee, yung kanyang management fee, and yung loan terms niya na babayaran mo siya sa loob ng 7 days lang pala. Oo, 120 days siya on the second installment. But most of your loan need to be paid within 7 days. Pag gimmick-gimmick lang yan na meron pa siyang 120 days para kunyari. Parang marketing lang ba para maingganyo ka na humutang dito. Nakita niyo yung funds received na 2,600. Huwag kayo kaagad magpindot. Babayaran mo after 7 days, magiging 3,692. Is it worth the hassle? Para sa akin, hindi. Kasi ang taas ng interest niya. Para sa akin. Pero nasa inyo pa rin yan. Yung nga sinasabi ko guys, be familiar with the loan first bago kayo mag-apply. Like dito, kung pindot kayo ng pindot, baka mabigla kayo na kala nyo 2,600 lang yung nag-commit lang kayo doon. Yun pala, yung babayaran nyo after 7 days is 3,692. Kung 600 naman siguro, kung doon ka sa 600, medyo carry pa yung fees niya, medyo carry pa yung ano niya, yung interest niya. But as your loan amount increases, nag-i-increase din yung kanyang fees. And para sa akin, nung nakita ko yung kanyang interest, sabi ko, no-go na to. Kalokohan. Ang laki po ng kanyang rehistrado siya, but it doesn't always mean na okay siya kung rehistrado siya mga guys. So, hindi ko siya nagustuhan before, hindi ko pa rin siya gusto now. So, ganun si my pera. Sa inyo yan, kung uutang kayo dito o hindi. But please manage your expectations. Pag-isipan ng mabuti kung bibigyan nyo to ng information nyo, ha? So, that's all for today, guys. I'll see you on my next vlog. Bye!